nagsimula na ang Department of Migrant Workers na asikasuhin ang formal na repatriation ng ating mga kababayan mula nga po sa Middle East, no? Nakapag-designate na ng mga lokasyon kung saan pwedeng magtipon at mag-relocate pansamantala ang mga Pilipino para makauwi na ng Pilipinas. Humiling na rin ang Overseas Workers Welfare Administration ng karagdagan pang pondo para sa repatriation ng mga Pinoy doon. Samantala mga kapatid, nakauwi na ng bansa ang karagdagang 34 na OFWs mula sa Dubai pagkatapos nilang ma-stranded. Sinalubong sila ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak at iba pang mga kawani ng gobyerno para bigyan sila ng kaukulang tulong. Eto pa po, meron pa pong dagdag dyan, no? Aabot daw ng hanggang 8 linggo ang gulo sa Middle East ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Herminia Usudan. Diyos ko, 2 linggo pa. Sinabi yan ni Usudan sa naging pagdinig ng Senate Foreign Affairs Committee kanina lang po. Sa bansang Azerbaijan, 4 ang sugatan sa drone strike na nangyari malapit sa isang eskwelahan. Kita naman sa isang video na kuha sa Kuwait ang pagliyab at pag-usok sa isang airbase doon na base militar ng Amerika. Habang sa Qatar, kung saan ay may tinatayang 250,000 na Filipinos po, patuloy pa din ang missile attacks at pagsabog. Hindi tuloy mapigilan na mga kababayan natin doon na mag-alala dahilan para mag-impake at maghanda sila na lumikas mula doon. Kasunod niya, nagpalista na para sa repatriation ang aabot sa 173 na Pinoy sa Qatar. Safe travel sana. Sana walang maging komplikasyon. Alam mo, narinig ko kanina yung ini-interview ni Cheryl. So, One Balita, Pilipinas ninyo kanina. Wala na ako doon. Okay. Kasi nga, pahapon ka na. yung in-interview niya, kasambahay sa Bahrain. Okay. 2 beses na raw sumubok na tumawag doon sa embassy natin doon. Hindi raw talaga siya inaasikaso. Yan na nga yung mga problema diba? nila. Kaya lang hindi niya nakuha yung pangalan nung sumagot doon sa embassy pagtawag. Lalaki lang, ang alam niya, lalaki. Mabobosesan daw niya kapag nakausap niya ulit. Pero kasi, ang nakakalungkot doon, hindi daw siya ginabayan kung ano yung dapat niyang gawin kasi natatakot na siya. Gusto niya nang umalis kasi naririnig niya yung mga pagsabog doon sa bahay ng amo niya. Kahit naman daw yung amo niya natatakot doon sa pagsabog. Kahit 1 dekada na siya sa Bahrain, ha? Tapos, ang problema, hindi rin naman naiintindihan daw ng amo niya na gusto niya nang bumalik sa Pilipinas at pinapabayaan daw siya na makabalik. So, yun yung hinihiling niya sana dun sa Philippine Embassy doon para matulungan siyang makaalis. Pati yung isa niyang kasama, nakasambahay din sa ibang bahay. Ano daw isinagot? Ang problema, nung sinabi daw niya doon sa Philippine Embassy natin na pupunta ako dyan, kailangan ko ng tulong. Ang sagot daw sa kanya, anong gagawin mo dito? Tapos sinatanong niya kung paano siya makakapunta dun sa safer grounds. Ang sabi, itanong mo dun sa government ng Bahrain. Which is, naiintindihan natin na ang protocol na sinusunod ngayon ng Philippine government ay yung protocol ng host country. Pero, hindi ba trabaho ng mga kababayan natin sa embassy to na assist. Exactly, 'di ba? Kasi parang ang dating sa akin nung sinabi mo na ang sinabi sa kanya na itanong mo doon sa gobyerno o sino man mag-assist sa Bahrain, parang ang dating sa akin, bahala ka na diyan. 'Di ba? Ganon din yung dating sa akin ng kwento ni, kung tama yung pagkakaalala ko nung kasambahay na nandun sa Bahrain, parang Juliet yata yung pangalan niya. Na ang nakakalungkot, 'di ba, bilang bahagi ka ng Philippine Embassy, pag may tumawag sa iyo na kababayan natin sa hotline, tapos tinanong ka na, paano ako makakapunta sa safer grounds? Hindi mo sasabihin na magtanong ka sa Bahrain government. Bigyan mo ng guidelines. 'Di ba? Sasabihin mo sa kanya na ganito, hindi ka pa pwedeng makaalis diyan kasi delikado, magstay ka muna diyan. Pero pahingi ako ng contact para alam ko kung saan ka pupuntahan, ano yung address ng amo mo, just in case pwede ka na naming ilipat sa safer grounds. Di ba may mga ganun dapat na pag-a-assist doon sa mga kababayan natin? Parang walang pake. Diba? Kaya nung marinig ko yung kwento ng isang OFW na yon, nakakalungkot kasi
nakwento na rin sa atin yun. Well, hindi pala nakwento sa atin, pero narinig na rin natin yun sa Senate hearing. Yes. At saka dun sa press briefing ni na Senator Erwin Tulfo, na yun talaga yung nakakarating na reklamo sa kanya. Tapos, ang concern niya, yung isang kasambahay na kasama niya, dalawa raw kasi sila na gustong lumikas dun sa area na yun. Kausap niya pa kagabi. Oh. Na nag-uusap sila, paano tayo makakaalis, Oh. ganyan-ganyan. Parang kaninang umaga, hindi na raw niya makontak. Mas malapit daw yun doon sa pinapangyarihan kung saan nagkakaroon ng missile attack. Mas malapit daw yung Pilipino na yun. So, hindi niya alam kung ano nangyari doon sa kasama niyang Pinoy din. Kaya hindi talaga makapagtataka mga kapatid, no, na yung mga kababayan natin doon, pipiliin na lang na, ay, dito na lang kami. Oo nga, mapanganib. Pero lagi pong sinasabi nila na, kumbaga parang masasandalan nila yung gobyerno. Oo. 'Di ba? Like katulad nung nakausap natin sa Dubai ba 'yun, yung Yes, isa? yes. A few days ago. Parang sa kanya okay naman mag-handle ang gobyerno dito. Pag meron nga pumupunta dito na napapapunta di or na pupunta sa direction nila na missile o na-intercept naman. Yes. Safe naman. Okay naman kami dito. Kasi kung ganyan naman ang aabutin mo sa embassy natin. Nakakalungkot, no? Matatakot ka lalo. Oo. Mag-isa ako. Yun yung feeling. Yun nga. Diba? Kasi parang ang tanong Oo. ni Cheryl sa kanya kanina, wala ba kayong Filipino community? Oo. Parang grupo na pwede kayong magtulungan kung ano na yung info na nakuha mo, baka pwedeng dito ka na tumakbo or something. Wala daw kasi silang ganun na Filipino community na kumbaga yung Parang mga kumbaga may GC. group chat, di ba? Oo. Yung parang mga ganun na pwede kayo mag-usap-usap. Wala daw silang ganun. So parang ang pagkakaunawa ko doon sa kwento ni Juliet from Bahrain, isa lang yung Pinoy na kausap niya. Dalawa lang sila na nag-uusap doon. Tapos yung the rest ng mga kasama nila doon, iba na yung nationality. Sila lang yung Pinoy. Tapos, ayun nga, 2 beses siya nakakontak dun sa embassy, ganun pa yung tugon sa kanya. So, nakakalungkot kung hindi lang si Juliet yung nakaka-experience ng ganito sa Middle East. Kasi, ang ipinangako ng Department of Migrant Workers, nagpakalat na sila ng mga tao doon sa mga iba't ibang areas ng Middle East to assist Filipino workers na nakabase doon to ensure their safety. And uulitin Diba? ko lang po mga kapatid, yung sinabi nga po, is it yesterday or the other day ni Senator Erwin Tulfo. Sabi nga niya, again, yung sinabi ni Mase, na nagpakalat na sila ng mga personnel, no, dun sa iba't ibang areas na kailangan nga ng tulong. Nagwo-work yung mga higher ups, yung mga superior. Ang problema daw talaga, paano pag ganun? Yung superiors nagwo-work, ginagawa yung trabaho nila, pero yung mga pinapakalat, hindi. Yun. Katulad yan. Sasagot ka na lang ng telepono, sasagot ka na lang, bibigay ka na lang ng guidelines Diba? Papasa mo pa dun sa gobyerno ng Bahrain ba yun? Oo. I mean, gets natin yung stress dahil doon sa security concerns na sila rin naman mga Pinoy na nagtatrabaho dun sa embassy sa Middle East. So, we understand na concerned din nila yung security. Pero I mean, trabaho mo yan. Trabaho nila yan. Kinuha mo Oo. yan. Wala namang pinilit ka bang magstay dyan? Kaya nga, Diba? sabi nga ni Trabaho Senator mo yan Erwin, kung ayaw mo, di sige, gawin mo man yung trabaho mo dyan, pero umuwi ka na lang. Oo. Pagkatapos, hindi, wala ka dyan para magbakasyon. Kasi aminin natin na ang trabaho po talaga ng mga tao sa embahada, lalo na dun sa mga areas na merong conflict, kasama po talaga dyan ng sakripisyo. 'Di ba? Kasi public service 'yan eh. Kaya at saka ano po 'yan eh, kaligtasan, buhay ng ibang tao. So kung hindi ka ready, nagampanan yung trabaho na 'yun, 'wag mo nang pasukin. Kasi ang expectation sa'yo, Oo. ganun po talaga. Diba? Pwede niyong sabihin na, dali-dali niyong magsalita ng ganyan, pero hindi po. Kasi yun po ang expectations, kasi po, kayo po ang nandyan sa posisyon para mag-assist at para tumulong. Kaya expected po talaga At saka, sa inyo. yung basic lang, 'di ba? Yung basic na na procedure na paano kami makakarating dun sa safer grounds. 'Di ba? Guidelines na lang dapat eh. meron ka ng guidelines. Oo. Huwag mo naman sabihin na tawag ka sa Bahrain government, tanong mo dun. 'Di ba? Ano yun eh, parang Ano ba yun? parang magulang, 'di ba, na yung anak mo humihingi ng tulong sa'yo kasi responsibilidad mo siya. Yeah. Responsibilidad po ng mga personnel na yan, yung mga embahada po natin, yung mga Pinoy parang anak. Tapos sasabihin sa'yo, tawag ka sa tita mo. Pumunta ka dun sa tita mo.
Oh. Nakakaloka. O pumunta ka dun sa nanay ng classmate mo. Parang ganun. Correct. Hindi tama. Pero anyway, mga kapatid, bagamat meron po tayong naririnig na ganyang kwento mula po doon sa ating mga OFWs, umaasa po tayo na hindi naman lahat ganyan ang trato. No? So, papakita pa rin po natin yung ating hotlines ng OWA nang sa gayon ay ma-remind yung ating mga kababayan na nandyan sa Middle East kung ano yung mga numero na pwede nilang tawagan. Yan, OWA hotlines. Oo, tingnan natin mga kapatid, yung OWA hotlines. Oo, yan. Yan na yung sinasabi natin. Yung pinaka-main hotline po nila is 1348. Syempre, diretso dial lang po yan kung nandito po kayo sa Metro Manila. Outside of Metro Manila po, 02. Dagdagan nyo po ng 02, no? Area code po kasi na Manila yan. 02, again, 1348. Syempre, pag international, 632 po ang idadagdag po ninyo dun sa 1348. Ayan. Sana may sumagot. And of course, mga kapatid, hanggang March 7 po, yung PLDT Smart Hotlines, libreng tawag po yan para doon sa mga kapatid natin na naroroon sa Middle East na gustong humingi ng tawag. Pero ang sabi nga po ng PLDT Smart, kung kailangan naman palawigin, baka palawigin nila, hindi natin sigurado. But for now, until March 7 siya. Para po to sa mga Pinoy, no? Sa Iran, Israel, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, sa UAE or United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, again, until March 7 po. At yung number po ay 632-884-57799. Ayan. So, tawag po kayo dyan para po maasistihan kayo and hopefully, maging safe naman po yung remaining Filipinos na naririyan po sa Middle East.